Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos ngayong tayo nasa unang biyernes ng ating buwan. At sa ating pagdiriwang, ating ipinapahayag ang debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Itaas natin ang ating mga intensyon at mga panalangin at upang maging garapat dapat tayo ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kay mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kaniyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiriat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwa ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa,
na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac nang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Neheb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bir-lahai-roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinamang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhikay sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain.
Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Tanda ko pa po, sabi ng mga matatanda nung kami mga bata pa, pag kayo ay kakain, huwag kayong maingay. Kaya galit na galit yung aking inana kapag kami kumakain ay maingay at nagkwekwentuhan. Dapat daw tahimik. Pero hindi natin alam, ang hapag o ang kainan ay isang okasyon ng pakipagkaibigan. Hindi pwedeng tahimik ka lang. Kasi dito mo nakakasalo ang iba't ibang uri ng tao. Ito yung okasyon para kayo ay magkwentuhan, magpulong, o anumang paraan para mabuksan ang sarili sa isa't isa. At dahil ito'y okasyon ng pakipagkaibigan, hanggat maaari, aayaw natin na kumain, nakasalo ay ang kaaway. Kaya nga kapag halimbawa sa tahanan magkagalit ang mag-asawa, hindi kumakain ng sabay. Kapag ikay kinumbida at nakita mong nadoon ang iyong kaaway, hindi ka nakakain, magbabalot ka na lang. Kasi ayaw mong makasalo sa hapag ang iyong kaaway. Sa ating binasang ebanghelyo, ginamit po ni Jesus ang isang salusalo, ang isang piging, ang isang hapag, para makasalo niya yung mga itinuturing na mga basura ng lipunan. Basura dahil ang tingin sa kanila, sila'y makasalanan, sila'y kaaway, hindi sila dapat samahan sa pagkain. Ito yung mga publikano, katulad ni Mateo na tinawag ni Jesus sa ating binasang ebanghelyo. Na matapos si Mateo o si Levi ay umuwi sa kanyang bahay at piniging si Jesus. Nagdatingan ang iba't ibang uri, ang iba't ibang mga publikano. Bakit po makasalanan para sa kanila ang isang publikano? Kasi sila'y naniningil ng buwis sa pangalan ng Imperyo Romano. At sa kanilang tungkulin, bukod pa sa sinisingil na buwis sa kanilang mga kababayan, sila'y nagpapatong ng karagdagan para sa kanilang pansarili lamang. Kaya nga, ang tawag doon, komisyon. Doon galit ang kanilang mga kababayan. Kasi una, nagpapaalipin sila sa imperyo at pangalawa, sinasamantala nila ang kanilang posisyon para mangikil sa kanilang mga kababayan. Kaya galit sa kanila ang kanilang mga kababayan. Sila'y makasalanan para sa kanila. Pero ito ngayon si Jesus. Itong mga makasalanang ito ang gustong makasalo ng Panginoon. Bakit po? Hindi para konsintihin ang kanilang kasalanan, kung hindi sa okasyon ng hapag ng salusalo. Gustong imulat ni Jesus ang kanilang isipan, ang kanilang puso sa tama at mabuting pamumuhay. Para sila'y paalalahanan ng kanilang mga tamang dapat na gawain.
Kaya nga kung maalaala po ninyo sa isang account ng Ebanghelyo, ang sabi ng isang makasalanan, halimbawa katulad ni Zaccheo, kung ako po'y may nadayang sino man, ibabalik ko ang aking nadaya sa kanila. May konversyon para sa kanila matapos na makasalot, makasama nila si Jesus. Sapagkat walang ibang hinahangad ang Panginoon kung hindi ang lahat ay maitama sa kanilang gawain. Mapaalalahanan. At tayo po bilang Kristiyano, ito rin ang ating tungkulin. Ang ating samahan, ang mga itinuturing na mga basura ng lipunan, ang mga makasalanan, ang mga hindi natin kasamahan, ang mga nasa laylayan, mga nasa piripiris, sabi ni Pope Francis, na kinakailangan nating puntahan, sabihan, paalalahanan, turuan, para sila'y maibalik natin sa ating Panginoon Diyos at sa ating simbahan. Ang problema po, ang nakita ng Santo Papa, may tatlong tila malalaking hadlang para tayo makalapit sa ating kapwa at lalo't higit yung mga tinuturing nating hindi dapat kasama o kasali sa ating simbahan. Ano ho yung tatlong yon? Una, the feeling of exclusivity. Kami lang. The feeling of division. Pagkakanya-kanya. The feeling of discrimination. Hindi kayo pwede. Dinidiscriminate kayo kasi hindi kayo angkop sa amin. Kung titingnan po natin itong tatlong ito, isa lang ang tinutukoy, hindi kayo pwede. Kapag pumasok po sa isipan natin ang ganitong kaisipan na hindi kayo pwede, kami lang, wala tayong pinagkaiba doon sa mga Hudiyo ng panahong yun. Hindi kayo pwede kasi kayo'y makasalanan. Hindi kayo pwede kasi kayo'y basura ng lipunan. Ang hindi natin alam, itong mga taong ito, ang mas lalong nangangailangan para sila'y damayan, turuan, akayin, isama sa Diyos, sa simbahan, upang maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos at sila man ay makapagbahagi din ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa-tao. Kaya ito'y maganda hong pagtatanong sa ating sarili at pag-uusisa sa ating sarili. Sino yung karaniwan nating sinasamahan? At sino yung aayaw nating isama? At bakit natin ito ginagawa? Ang ating karaniwang sinasamahan, kaibigan natin. Hindi naman natin isinasama yung kaaway natin. Hindi nga natin isinasama yung kinasusurahan natin. Yung aayaw nating makita. Yung ayaw nating makasama. Bakit? Kasi para sa atin, hindi sila angkop sa estado natin, hindi sila angkop sa vibes natin, hindi sila angkop sa usapan natin. Pero nandiyan ang challenge ng buhay. Kung paano mong uunawain, yung mahirap unawain. Kung paano mo mamahalin, ang mahirap mahalin. Yun ang puso ng Diyos. Yun ang puso ni Jesus. Na sa kabila ng ating kahinaan, ng ating kapintasan, ng ating pagiging pasaway, pagiging makasalanan, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Kasi ang puso ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Walang pagtatangi, walang pagsisino, hindi nagdi-discriminate, walang dibisyon, walang exclusivity. Kung hindi lahat ay kasali, kasali lahat sa kanyang kaharian. Kaya ito pong pagsusumikapan natin sa araw-araw, papaano tayo makakaayon ng ating puso sa puso ni Jesus, na pusong tunay na nagmamahal at naghahangad na ang bawat isa'y makasama sa kanyang kaharian. Ang lahat po ay magsitayo. Hintayin mo ako.
Mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama at ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahihina at makasalanan naway makita ang simbahan bilang tahanan bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang pagpapagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tignan natin ng may habag at pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway pagkaloob mo ang iyong binunsod na aming hilingin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin karugdanan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal, upang sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dakilang pag-ibig niya nagbunsod na maghain ng sarili na kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayan mo'y dito na banaag. Ito yung sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kaniyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkaitinumig, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Melrey na aming Obispo at ang Kalang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan,
kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, nasama ng Espiritu Santo, umagpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sunayin mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa
ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Roho ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalusalo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo'y makalarawan sa lupang ibabaw, maging marapat na makatambal siya sa kalangitan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Usang ating pagdiriwang, umayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.